this topic is very foundational, although it's a minor doctrine, but it's vital how a Christian perceived sa mga unbelievers. What's up mga pinagpala? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, click mo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. Kung meron kang mga opinion, pwede mo rin ilagay yan sa comment section. Ang ginagawa nun, sinasabi mo sa YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. At ang ginagawa naman na sa akin, nalalaman ko kung ano pa yung mga gusto mong klase ng usapan. Naalala ko nung binanggit mo sa akin yung topic ng thesis mo, which is foreknowledge election. Tama, no? Foreknowledge election. Yung title. So Kasi, to mention lang din yung title ko, it is election based on the foreknowledge. Election based on the kaya ako nasabi na sobrang interesting niya, bro. Kasi parang dalawang dalawang bihira siya makikita na magkasama. Madalas kapag pinag-aralan mo, pag sinabing foreknowledge lang. Pag sinabing election lang. Pero dito, yung sa topic mo is election based on foreknowledge. Pero bago natin puntahan yung nitty-gritty nun, bro, meron ka bang personal wrestling about dun sa subject na yun? Bakit yun yung napili mo? Out of all the topics na pwede mong sa thesis mo, but yan yung pinili mong bato na ipukpok sa ulo mo? Maganda yung question. Thank you. And syempre, since to give the audience some context, hindi pa ako graduate sa seminary. Yeah. So, I'm still working for a thesis. So, pinili ko siya noong 2022. Ayun. I think third year ata ako or fourth year ako. So, ayun. And then, I see that this topic is very foundational, although it's a minor doctrine, but it's vital how a Christian perceived sa mga unbelievers. Kasi this topic asserts that God in his omnipotence, and he is not bounded by time. Kasi kung bounded siya by time, hindi siya God. Yeah. No? Eh, nakita niya parang libro lang sa kanya yung buhay ng lahat ng tao. So nakita niya yung past natin, present natin, and then future natin. Outside kasi siya sa time kasi siya nga yung nag-create ng time. And knowing God as well, na he values our decisions. No? Hindi tayo robot. And we have a human free will. So, God let us decide sa buhay natin. Sabi nga nung favorite, one of my favorite pastor, we can decide to be wrong. Or we have a right to be wrong. So, ayun. So we have free will. And through that free will, God sees our decisions. Since hindi nga siya bounded by time. And, ayun nga. And I searched for it. It is closely sa dun sa panig ng Arminian, the truth about election. And God, in his foreknowledge, nakita niya kung sino yung mga tatanggap sa kanya. And God chose those people to become firstborn, just like Jesus. Or to be... Hello. Sorry. Ayan. So, to be Christ-like. So, those are mga nag-decide to come into their faith. So, ayun. And in perspective ng evangelism, kung ayun yung perspective mo, you will share as many people as you can. Kasi kung dun ka sa side ng Calvinism, na dinicide lang ni God kung sino yung maliligtas, sino yung may elect, there's a danger on that. Kasi
hindi ka na mag-share. Kasi baka itong person na to, pinili to. Mm. So, okay lang yan. Pag itong person na to, pag hindi pinili to, masasayang yung time ko kapag pag nag-share ako ng gospel sa kanya. Kasi Mm. hindi siya pinili. But on this minor doctrine na pinarasan ni Arminian, na hindi lagi, hindi pa nare-resolve until now. Kasi maraming theologian nga, iba-iba yung view. Yeah. And ano din, Pero ito bro, yung clue. in to Stillman naman yung mga Calvinists, I don't think na wala silang wala silang reason to evangelize. Marami akong mga kakilalang Oo. mga Calvinist na nagsi-share pa rin sila ng gospel because it is commanded by God. Mm. No, ang Tama. ang ano lang, kumbaga they are sharing the gospel. Ano lang, siguro ang kulang lang is walang napo-provide na assurance of salvation. 'Yon, siguro 'yun lang yung Mm. ano, kumbaga parang, yeah, I'll share the gospel, magse-share ako ng gospel kasi nga hindi ko alam kung sino yung mga elect, eh. Hindi natin alam kung Mm. sino yung mga elect. So, kaya magse-share pa rin tayo na Ah. magse-share ng gospel. So, 'yun lang naman Mm. parang, Mm. to ano lang, kasi ako, To balance lang, oo, to yeah, balance. to balance lang kagaya nga ng sabi mo. Mm. Yeah, Mm. so pero And bro, yun nga na-appreciate ko nga din. yeah, Ayun, kwento ko lang din na siyempre may pastor tayong friend na Calvinism. And I appreciate that person. Kasi, alam mo, sabi niya, it's only a minor doctrine. So, why oo. not work together? So, that's my heart as well. That every denomination will, always go back to the major doctrine na we will be united in sharing the gospel and making disciples. Yes, exactly. Ano naman bro, gusto kong balikan yung question ko sa'yo na bakit yung topic na yun? What's something na Eh, nag-trigger sa heart mo to choose that mm, topic? Meron ka bang ayun nga. personal ano dito, struggle, personal Mm. wrestling mo around that subject? Medyo na-excite ako, no? In-answer ko kung ano yung Hindi, ano election lang based on naman 'to, knowledge. okey kasi 'yun na-discuss na natin yung nitty-gritty kung ano, what do you mean by that. I mean, sigurado ako sa thesis mo marami pang gano'n, pero this time gusto ko naman na parang hindi lang siya basta theology, but you as a person, Uh, bakit 'yun yung napili mo, parang gano'n. Kaya on my personal part. Kasi yung isang higher year ko, pinili niya yung hypostatic union, the Ooh, divinity and humanity of Jesus Christ. So, ayun, na-compel din ako doon na why not mag-search din ako ng doctrine na hindi pa nare-resolve in terms naman ng discipleship and evangelism. So, this part is very vital sa mga new believers, matagal ng believers, mga ministers, kung ano ba yung magiging stand nila. mm, And so that ma-balance out lang din yung perspective nila when doing evangelism. That the gospel is for all, not mm, only for some people. yeah. Ayun. So, hindi siya limited, 'no? Hindi siya Yeah. limited. Ano bro, base sa ano, Pero, base sa study mo, sorry. Based sa study mo dito bro, yun yung naging personal ano mo 'no, yun yung naging, as an evangelist 'no? Yun yung motivation mo mm, behind this, tama ba? oo, Kumbaga, no, nawawala ako. ah, kumbaga yung heart Mm. mo dito behind this is yung ano pa rin, yung heart of an evangelist pa rin 'no? Oo, kasi Eh, we're called nga to make disciples. So, yeah. pero siyempre, sabi nga ng scripture, hindi lahat tatanggap ng Mm, ng gospel. Kasi meron talagang close yung heart nila. So, ayun, to balance lang din na since the gospel is for everyone, but not everyone will always choose God. So,
Ayun, that's a sad thing, Mm. sad reality. Mm. Kasi, Lalo sa yun, atin as mga active sa pagse-share ng gospel 'no, kumbaga parang, it's mm, heartbreaking pa rin. Pero again, kagaya ng nga sabi mm, nung isang pastor mo, you chose to be wrong, eh. Meron naman mm, may narinig ako na ano, I believe si C.S. Lewis yata yung nagsabi nun, na yung mm, gates of hell is locked from the inside. Meron palang mga YouTube videos pa na sina yung YouTube diyan. Comment mo nga kung nagustuhan mo.